Si Ginoong Altenco at nang magkaunawaan na tayo. Ano ba talaga tong ano yung pangalan ng kumpanya na yun, kumpachero? Global. Yung Global RCI. Yung auditing firm. Party auditing firm. Na ang sabi ni Senator Win Gatchalian pagkamahal-mahal na binayaran. 6 billion daw yan for 10 years 10 years. Wala namang puhunan. Walang puhunan, wala, tapos peki pa daw yung peki ang mga dokumento. Yung bank document na ipinakita. Nako. Mula sa isang bangko na tumutugon sa pangalang Sulel. parang nabulol nun si Mr. Enrique Rason. Sabi, ano ba? Makapunta nga ng Sulel. Bakit po? Saan po yan? Dito sa Sulel. Tapos bangko pala yon. Bangko pala kayo. Babalik po kami. Eto na, kumpachero. Andito na ang ating panauhing pandangal. Aha. Ang chairman at CEO ng PAGCOR, si Ginoong Altenco. Mr. Chairman, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang morning. Magandang umaga, Kapon ni Nastari. Kumusta po kayo? Ay, nako, okay no. Kayo po, kumusta po kayo? Kayo po ay patok na patok ngayon sa Senado, Yung pong nakaraang linggo tayo po ang hot topic of the week, yung pong PAGCOR. Oo nga po. Ay, pero actually, Chairman, nung mga nakakaraan, hindi naman Pogo ang punterya ng ilang mga senador, pero biglang napag-isip, kayo pala ang sabi, ang PAGCOR pala ang may problema. May problema nga ba ang PAGCOR lalo na sa pagkuha ng third party auditing firm, Mr. Chairman? Jerry, gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan, sa inyong dalawa sa ating mga kababayan, na yung pong third-party auditor na tinutukoy ninyo na Global Com RCI, noong pong 2017, December, nung kanila pong, sila po ay binigyan ng kontrata ng PAGCOR. Dinatnan ko na po yan kasama nung ating mga bagong miyembro ng board. At ang totoo po, kami po ay nahirang nung kalagitnaan ng Agosto. Ay nito lang pong taong 2022. Isa po sa unang pinasuri kaagad namin. Ako po ay nag-utos nung kalagitnaan po ng September 2022 ay yung nasabing kontrata na yan ng third party auditor. So kayo pala ang nag-initiate ng review dito sa kontrata nila, kadarating nyo pa lang. Opo, nung ako po ay ang mga isang buwan po nakalipas ng aking pagkakahiran ay nakatanggap po kasi ako ng mga balita na dapat daw pagdating ng agad yung nasabing kontrata ng aming third party auditor niya. Opo. Ano po ang initial findings po ninyo sa inutos po ninyo na review about 5 months ago? Yun po kasing third party auditor na yan. Sila po ang nag-o-audit ng kita na dapat pong ibayad ng ating mga offshore gaming licenses sa PAGCOR. Ang una pong napansin namin, medyo yung revenues coming po from the overseas gaming licenses, medyo hindi po very constant yung. So, kaagad ko pong iniutos na tingnan kung at pag-aralan ano nga bang nasa saad sa kontratang ipinagkaloob dito sa ating third party auditor noong December 2017. Pagkasalukuyan pong kasi alam niyo naman yan po ay isang kontrata.
Hindi naman po basta-basta natin pwedeng sabihin terminated na ang kontrata mo nang hindi man lang natin binibigyan ng due Due process. process. Oo. Oho. Ang laki ho nun eh. 6 billion in 10 years. Di ba, Chairman? Yung kontrata doon? Estimated fees, no? Na kanilang nung kanilang matanggap yung kontrata, ang sinasabi sa susunod na 10 taon ay hindi kukulang sa 6 na bilyong piso ang kanila pong fees na sisingilin. pwedeng ma-bill. Opo. So parang Walang kayo po pala, Mr. Chairman, nagduda din bakit Oo. constant yung report na yung kita ng PAGCOR dito hindi tumataas ng significant, gayong umaayos naman yung takbo ng operation. Well, ganito po, no, liliwanagin ko lang na alam naman natin lahat ng hanap buhay, hindi lamang yung mga offshore gaming licenses natin, kundi lahat ng uri ng hanap buhay ay tinamaan talaga ng pandemya. Opo. Noong pong 2020 at 2021. Mm. Pero dahan-dahan na pong bumabangon ng industriya ng offshore gaming licenses at pabalik na rin po naman ang kanilang revenue stream para sa PAGCOR. Ang katotohanan, gusto ko pong ipaalam sa inyo, for 2022, lalong-lalo na po nung huling quarter na kami nandyan na, tumaas po ng halos 27% ang revenue ng offshore gaming licenses natin. Ang napuna ko lang unti-unti na po, tumataas. ang napuna po namin ay nung bumaba siya, parang mabagal ang kanyang pag-akyat. Kaya naman ating tinutukan, ating namang pinaaral, at isa naman ang aking assurance, ipabalik naman ang revenue at nakikita na natin yung trend ng last quarter of 2022. Tumaas po. Tumaas Tumaas Kasi nga, po. nag-open na ho lahat eh. 27% in actual numbers po, magkano po 'yon? Alam nyo, kung sa PAGCOR lamang, meron pong yung PAGCOR component lamang, hindi po natin sa itatama BIR, rin yung BIR, sa BIR. Pero sa PAGCOR po, meron pong himigit ko muna, may 3 bilyon mahigit piso ang revenue po na tinanggap ng PAGCOR magsimula sa ating offshore gaming company. Okay. So Alam naman ninyo, at ito ay siguro isang pagliliwanag din. Nung kasagsagan, nung kalakasan po nung 2019, yung pre-pandemic, meron pong halos 70 yata yung licenses noon. Talaga naman, bumaba po yan as low as 31 licenses. Ngayon po ay 34 po. 34. Ang MN licenses. 34 po. So halos kalahati lang po ang merong pinagkaloob na lisensya ang PAGCOR sa pangkasalukuyan. Kung Chairman, Chairman, kung magtutuloy-tuloy ho ang operation ng POGO ngayon with the 34 licensees, magkano ho ang ine-expect natin na revenues makukuha ng PAGCOR sa taong ito? Ito pong taong 2023, sabihin na po natin na hindi na dadami, 34 na lamang ang magiging lisensyadong offshore gaming companies. Ang nakikita ko po baka another 25 to 30% pinakamahina pong increase ng revenue. Mga magkano po yun? Sa estimate ko po dapat nasa vicinity po, mga 4 na bilyong piso, hindi po bababa doon. 4 na bilyon. Ulitin natin, ito'y para sa PAGCOR lang because yung taxes iba pa yun na binabayad iba sa po BIR, yun. iba naman yun. Iba po yung sa BIR. Yung akin lang pong inuulat sa inyong lahat yung pong regulatory fees lamang na ibabayad sa PAGCOR. Okay. Yung pong sa national taxes, withholding taxes, VAT, kung ano-ano po, hindi po Hindi pa kasama yan. Okay, sir, balikan ko lang yung Global Com RCI na to.
Ano po ang direksyon kung if at the end of the day ay makita po ng PAGCOR legal o ano man yung kung meron kay investigator siya na nagre-review na meron po silang violation, binanggit po dun yung nag-submit pala sa inyo ng bank document galing sa isang bangko na ang pangalan daw Shulel. Tapos nagpakita ng kanilang puhunan. Meron daw silang capitalization na liit. Na kakapiraso. Spurious documents, tapos kakapiranggot ang capitalization. Opo, paano po yun? Pwede po ba ninyong unilaterally ay i-terminate ang kontrata, and will this happen soon? Opo, Katunjing, gusto ko lang liwanagin yung issue. Ako po ang aking mga nabasa, yung aking mga ulat na natatanggap, since ulitin ko, December 2017 o 2017 nung Imaya Award ito. Yung pong doon po sa bangko, yung requirement po ay certification na meron silang capital na hindi naman operating capital na hindi po bababa sa 1 billion pesos. Ngayon, hindi po intention. Wala po tayong kinakampihan. Base lang po ito at liliwanagin ko sa aking mga dokumento na nakita at nabasa. Hindi po bank guarantee o kaya ay performance bond or performance guarantee ang hiniling noong bidding noong 2017. Ang hiniling lang po at sa mga bidders doon ay magpakita na meron silang minimum na 1 bilyong pisong operating capital. Kaya po, nagsumiti po noong December 2017 yung consortium ng Globalcom RCI ng isang bank certification na meron silang 25 milyong dolyares, US dollars. So kung imumultiply po natin sabihin na lang natin sa 50 to 1, higit po yun dun sa hinihiling ng terms of reference noong bidding na dapat may mapakita ka na 1 bilyong piso na kapital na pwede mong paikutin. In other words, yung bangko naman po, yung Shulel. hindi naman po in any way related in business sa Soler na meron tayo casino ng ating title na Joke lang po yun, Chairman. at hindi ko rin alam kung hindi din naman related doon sa artistang si Soler. Solen. Ito pong bangkong ito, muli, sa akin lang nabasa, dahil hindi naman po tayo investigador. Hindi naman pong bangkong yung nasabi yun pag binasa mo, meron namang mga tanggapan sa iba't ibang parte ng ating mundo, worldwide, meron silang meron pala. Pero sa Pilipinas, wala. Wala po. Pero yun nga, hindi ko po alam kung mabasahin mo, hindi naman po, sapagkat hindi naman po ito bank performance deposit or a guarantee, hindi naman po sa aking pagkakaintindi, niliwanagin ko po yun, sa aking pagkakaintindi lang, hindi naman kaya nailagay doon na kinakailangan ay ito ay isang bangko ang mag-i-issue na nagmumula sa Pilipinas. Chairman, mukhang yan hindi pa tapos sa inyo ang Senado. Kaya lang kayo, ba't kayo ang pasasagutin wala pa kayo doon, di ba? Hindi pa nyo panahon yan Yun po ang totoo gusto kong liwanagin. Salamat sa pagkakataon ka Jerry at ka Sunying. Talaga pong kumbaga inabutan na lang namin itong kontratang ito at doon sa katanungan ni Katunying kanina kung sakali bang sa aming pagsasaliksik, sa aming investigasyon ay meron kaming makikitang mga deficiencies doon sa kontrata o doon sa kanilang deliverables. Pwede bang i-rescind? Sabihin ko ako po
nagsasabi na ngayon na gagawa po ng hakbang ang PAGCOR at bagamat niliwanag ko, ginagalang ko ang desisyon ng nakaraang board, kung kakailanganin i-amend or kung sakali man mabigat ang violation, i-terminate, makakaasa po kayo na matapos naming makita, tinutukoy ko hindi lang ako kundi ang members of the board ng PAGCOR, Opo. matapos naming makita ang resulta na Opo. final ng investigasyon na aking iniutos noong late September, umasa po kayo na kung kailangan may amendahan sa kontrata at kung sakali pa mabigat ang violation sa I-terminate. kontrata, makakaasa po kayo na we will move for determination Yes, sir. of that contract. Asahan po namin yan. Opo, opo. Immediately. Immediately. Yun. Asahan po namin yan. Immediately. At kung inyong mamarapatin, sapagkat kayo naman ang isa sa mga unang nagbigay sa akin ng pagkakataon, ako po ay tatawag sa inyo at ipapaalam ko kung ano po ang magiging hakbang ng pangkasalukuyang board na pinangungunahan po ng inyong lingkod, kung ano po ang magiging resulta at kung ano ang magiging hakbang na namin tungkol dito sa investigasyon na Yun. pangkasalukuyang ginagawa At po. ililibre ho namin kayo, iimbitahan namin kayo sa Solel. Ayun, makikiusap tayo ngayon kay Ricky Raton. Sa Baka Solel. naman tayo, pameriendahin man lang doon sa Solel. Salamat po, Chairman. Chairman, thank you. Maraming Good salamat morning. sa Thank you. pagkakataon. Magandang umaga sa inyo, Katunying at Jen. Magandang umaga po Magandang umaga sa po. ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Si PAGCOR Chairman Al Tenco. Pasensya na. Lakay, ay inutang namin yung ilang minuto sa iyo. Alang-alang sa paliwanag na ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano? Bye! Happy weekend! Woo!